Hi guys! Alam naman natin na maraming ambisyoso sa mundo at wala namang masama sa pag-aambisyon kung samahan ng kilos at wala tayong naaagrabyadong tao. Ang ambisyon o pangarap sa buhay ang siyang magsisilbing daan upang may tatahakin tayo tungo sa pag-asenso at syempre, kailangan nating gumawa ng hakbang, hindi lang puro pangarap. For sure, marami na sa atin ang may alam o idea kung paano makamtan ang pag-asenso na minimithi ng marami. Pero marami pa din ang naguguluhan o nahihirapan kung ano talaga ang pinakamabisang paraan upang maabot ang pangarap na tagumpay. Ang pangarap na tagumpay ay hindi basta-basta nakukuha sa loob ng 24 oras lamang. Nangangailangan ito ng mga habits sa buhay. Ang video na ito ay magsisilbing paalala sa lahat ng nangangarap kung ano ang mga dapat itanim sa puso't isipan upang lumago ang nasimulang pangarap. Kaya, samahan niyo ako hanggang dulo. Pag-usapan natin yan. Kung talagang porsigido ka na umasenso o yumaman, huwag nating iasa sa swerte, sugal o tulong ng iba. Kundi, kailangan natin i-apply sa buhay ang mga habit tulad ng una, magsipag. Huwag kang maniwala sa swerte. Mas paniwalaan mo na ang pagsisipag ang magdadala sa iyo sa pag-asenso. Marami sa atin ay umaasa na yayaman once na tumaya sa loto o anumang sugal. Pero mas mabuti kung kumilos tayo para dito. Yes, may mga yumaman din naman sa loto. Ngunit huwag kang umasa na mapabilang ka sa kanila. Dahil mas malaki pa ang porsyento na tamaan ka ng kidlat kaysa tumama sa loto. Sabi naman ng iba, pwede kang tumaya, tiwala lang, pero huwag kang umasa. Isipin mo na lang na nag-donate ka. Tandaan, bihirang-bihira lang ang yumaman ng biglaan. Ang pag-asenso ay nakukuha sa pagsisipag at determinasyon. Isa itong proseso, kaya stop trying to rush the process or searching for a shortcut. Dahil malabo pa sa ilog Pasig ang ganon. Pangalawa, matinding pasensya. Alam naman natin na malaking bahagi sa mga pangarap natin ang pasensya upang tuluyang magtagumpay dito. Sabi nga, pag tayo ay nawala ng pasensya, malamang talo tayo. Ang taong hindi marunong magpasensya ay para na ring isinuko ang iyong mga pangarap o tunguhin sa buhay. Maaaring sa umpisa ay hindi mo agad maramdaman ang resulta ng kawalan ng pasensya hanggang sa tumagal at bigla na lang bumagsak ka o lumagapa ka na bilang bunga ng kawalan ng patience o pasensya. Laging tandaan, ang taong matiisin ay sila yung mga nananalo sa laban o anumang karera sa buhay. Patience is a virtue, ika nga nila. True, ang pasensya ay isang uri ng katangian o birtud or power na mahirap talunin ng mga taong mababaw. Number 3, sacrifice or sakripisyo. Ayon sa kasabihan, kung hindi ka handa mag-sacrifice para sa pangarap mo, then yung pangarap mo ang maaaring mai-sacrifice. Ika nga, lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Ang tanong, are you ready to pay it for the life you desire? Sa madaling salita, may mga bagay, pagkakataon o gusto tayo na kailangan isakripisyo alang-alang sa mas malaking pangarap o para sa ikabubuti ng lahat. Minsan, kahit gaano pa natin ito kagusto o kahalaga, sa atin ay natuto tayong bitawan o isakripisyo para sa ikabubuti ng mas marami o sa mas malaki nating pangarap. Pang-apat, consistency. Ang consistency o ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pag-asenso at magandang buhay ay mahalaga para makamit ang tagumpay na buong buo. Without consistency, you will never achieve greater success. Number 5, discipline or disiplina. Sa pagkamit ng mga pangarap, malaki ang papel ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili upang lubusan itong maabot o makamtan. Sabi nga nila, motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Aminin na natin na may mga araw o panahon na wala tayo sa mood gawin ang mga bagay na kailangan sa pag-abot ng mga pangarap.
Ngunit kailangan natin isipin o itatak sa isipan ang salitang laban lang. Alang-alang sa pangarap, kailangan nating kumilos at magpatuloy kahit wala man tayo sa mood. Kung pagod ka, magpahinga ka, pero huwag kang tumigil. Number 6. Self-confidence. Ang kumpiyansa sa sarili ay napakahalaga sa pag-abot ng mga pangarap sa kahit anong aspeto sa buhay. Mahalaga ito, lalo na ang tiwala sa sarili upang maabot ang pinapangarap natin. Laging tandaan, ang taong may tiwala sa sarili ay hindi basta-basta natitinag at hindi niya kailangan ang approval o i-please ang ibang tao para makamit ang goal o pangarap sa buhay. Alam naman natin na palaging may mga taong mapanghusga sa kung ano ka at anong meron ka at kasama nilang huhusgahan ang mga plano o pangarap mo sa buhay. Ngunit, kung ikaw yung tipong tao na may tiwala sa sarili, kakayahan, ay hindi ka basta-basta matitinag o madi-discourage sa mga plano mo o pangarap. Kaya, keep on dreaming lang at magtiwala sa sariling kakayanan. Mag-set ng mga goals sa buhay upang meron kang tatahakin at maliban dyan, mas makakabuti kung meron kang mga reminders upang ma-prioritize at hindi masapawan ng ibang mga activities or extra activities. Huwag panghinaan ng loob dahil kung sakyan mo ang iyong nararamdaman, yan ang hahatak sa'yo pababa at tuluyang makalimutan o mapag-iwanan ang karera sa buhay na magdala sa'yo sa tagumpay. Thank you and until next video.